Mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sis Ana Marie ng Tribes Bicol. Ang ating pagkaing espiritual sa umagang ito ay hango sa aklat ng unang Korinto, chapter 10, verse 21 hanggang 22. Sabi po dito sa 21, hindi kayo makakainom sa kupa ng Panginoon at gayon din sa kupa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Sa 22, nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa Kanya? Mga kapatid, ayon po sa talatang ating binasa, ito'y babala ni Apostol Pablo na hindi maaaring sabay na sumali sa hapag ng Diyos at sa hapag ng mga demonyo. Na nangangahulugang hindi maaaring pagsabayin ang pagsamba sa tunay na Diyos at ang pakikiisa sa mga gawain ng idolatriya o kasalanan. Ito ay dahil sa dalawang dahilan. Ang una, ang pakikilahok sa alinmang hapag ay isang tanda ng pakikipag-isa. Kaya ang pakikibahagi sa dalawang magkasalungat na hapag ay hindi posible. Pangalawa, ito ay nakakagalit sa Diyos na nagpapakita ng kanyang selos at pinapaalalahanan tayo na hindi tayo mas makapangyarihan kaysa sa Kanya. Kaya sa talata 21, hindi kayo makakainom ng sabay sa kupa ng Panginoon at sa kupa ng mga demonyo. Hindi rin kayo maaaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Ito ay tumutukoy sa pagkakaisa at katapatan. Ang pag-inom mula sa kupa ng Panginoon at pagtanggap mula sa hapag ng Panginoon ay sumasagisag sa pakikipag-isa at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa kabilang banda, ang pakikibahagi sa kupa ng mga demonyo at sa kanilang hapag ay nangangahulugang pakikipag-ugnayan sa mga Diyos-Diyosan at masasamang espiritu. Hindi maaaring pagsabayin ang dalawang bagay na ito dahil ang mga ito ay magkasalungat na uri ng pakikipag-isa. At sa talata 22, nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa Kanya? Ang selos ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang pagmamahal at pagnanais na maging eksklusibo ang katapatan ng Kanyang mga anak. Ang tanong na ito ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na walang sino mang nilikha ang mas mataas kaysa sa Diyos. Ang pagsubok na pagsabayin ang pagsunod sa Kanya at pagsunod sa mga Diyos-Diyosan ay isang uri ng paghihimagsik o paglalapastangan na hindi natin dapat gawin kung may banal na pagkatakot tayo sa kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, ito ay isang babala na huwag nating gayahin ang mga taong nagbigay ng karangalan sa mga Diyos-Diyosan. Sa halip, dapat ay piliin nating sumunod sa Diyos at huwag nating subuking baliwalain ang mga aral ng Diyos. Ayon nga sa Mateo 6:24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So mga kapatid, nakikiusap at binabalaan tayo ng Panginoon na siya lamang ang ating paglingkuran dahil siya lang ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Pinagpala ang nakikipag-isa sa Panginoong Hesus dahil makakamtan niya ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Diyos Ama sa langit. God bless mga kapatid.